Talagang ito, Panginoon, maliwanagan ang aming isipan, ang aming isipan, Panginoon, ay lakas sa iyong salita. Salamat pong marami sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Maraming sulat si Apostol Pablo na lalo na po, especially po sa mga Kristiyano, ibinibigay ang kalakasan at maging matatag sa buhay bilang isang mananampalataya. Walang ibang tinuturo ang Panginoon sa Kristo kundi tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Nagaya ng tinuturo ni Apostol Pablo, ang ating buhay ay nakapatuon at nakasentro lamang sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ang title po natin, Through Faith That All of You Are God's Children. Yan po papakita po ni Sir Monica ang ating title. Through faith that all of you are God's children. Bago po tayo lumako dyan, siyempre, ang Panginoon sa Kristo ay maraming ginawa. Dapat natin tandaan, isa sa mga napag-aralan ko ng marami na ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na iyang ginawa ng Panginoon Jesus ay pinapahayag noong panahon ni Apostol Pablo hanggang sa panahon ngayon, patuloy na pinapahayag ang salita ng buhay ay patungkol kay Kristo. Hanggang si Kristo, yung katuparan yung kay Abraham na sinasabi, sino yun? Na binabanggit doon na magiging sindami ang lahi ni Abraham, ang tulad ng saktikoy sa langit, sindami ang mga buhangin sa dagat. Isa sa mga lahi, isa sa lahi na Abraham ang lalabas na kung saan ay siyang gagamitin na magpapalaya sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng pagkabilang ko, walang iba ang tinutukoy doon ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kung naalala po ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo sa buhay ng pagkabuhay, tatlong araw po siya umakyat po sa langit, namatay po siya, ay ang pangyayari sa kasaysayan mula sa likhain ng sanlibutan. Ito ang dahilan kung paano ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At maraming maaaring maging kasundo ng Diyos. Tayong lahat, ang nakaraang panahon, ay naghihiwalay sa pagkawalay o naging kaaway tayo ng krus ni Kristo dahil po sa kasalanan na ginawa ko ng mga tao, ng ating sa mundo ito. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay inarap, tulad ng pag-aaral natin kanina, tayo pinabanal. At gusto ng Panginoon na wala tayong dungis, wala kapintasan sa harapan na niya. Tulad ng pinag-aaralan natin sa Colossians chapter 1, verse 21-22. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus, ay sa kanyang malaking awa at ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na may pag-asa. Yun yung kung bakit po tayo natumanggap, nanalig sa Panginoon Jesus, tayo ay pinanganak muli na may buhay at pag-asa. Dahil ang maraming pangyayari sa ikinala sa Biblia, hindi ito ibinigay ng eksaktong taon at piksa ng kamatayan ni Yesu Kristo. Ngunit maaari natin itong matuklasan ng may mataas na antas ng katiyakan kung paano po kailan namatay ang Panginoon Yesu Kristo, kung kailan nag-exist ang buhay ng Panginoon Yesu Kristo, at ilang taon siya nag-ministry nung siya'y nabubuhay. Ang lahat po ay hinati-hati sa kasaysayan ng pagkamatay po ng ating Panginoon sa Kristo ay wala pong ibang nagbigay ng buhay. Ito ay napakalaking pangyayari kasi kasaysayan sa mundo na pamamagitan ng BC o bago dumating AD o Anno Domini sa taon ng ating Panginoon. So, pag sinabi kasi BC, before Christ,
bago si Christ. And then pag sinabing AD, Anno Domini, ibig sabihin nun, sa kapanahunan, taon ng ating Panginoon Kristo. At aktual na pangyayari na mukhaan ng maraming saksi ang ginawa sa ating Panginoon Kristo. Yun po ibig sabihin ng AD. Anno Domini. At marami pa pong ibig sabihin sa Bible kung mag-aaral tayo, may mga combination o meaning, ang ibig sabihin ng basic, easy, AD, ADE, may mga meaning yan. Pero sa ating kaunting kaalaman, ito po ay aktual na itinila ng ating Panginoon Kristo kung paano po nakita ng mga maraming tao kapagitan noong panahon ng 6 at 4. Balikan po kasi, pabalik pa urong yan ang bilang yun. Pero kung totoo simula sa 4 BC to 6 BC. Ang bilang, babibilangin po ninyo para makuha ng bilang sa pinaka-umpisa, ma-umpisa po yung sa taas. 6 at 4. Kaya po kung tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, sa Biblia, marami po yan nakalagay. Ayon po sa history. Ang kamatayan sa panahon po ng Panginoong Kristo, sa panahon po ni Herodes, siya po ay nakilang opisyal noon sa Judea. Nagmula ng pag-ahari ni Herodes 4 BC to 47 BC. Simula 4 BC to 47 BC ang haba. Pagkatapos namatay po si Herodes noong 4 BC, yun na po yun ang isinilang na sinabihan po ang anghel na si Jesus at si Maria, si Jose. Maria ay mag-anak ng isang lalaki. At si Jesus po ang iyong pangalan niya. Ang batang yan na si Jesus. Sa Matthew na itala po sa Matthew chapter 2 verse 10 and 19. Yun nga kung paano malalaman natin na nag-umpisa. Simula nung sa ating Panginoon Jesus hanggang sa panahon ni Apostol Pablo. Ipinangaral ko ang tungkol sa ating pagiging kung paano tayo mag-anak ng Diyos. At kung hindi mo na po isa-isa ito, haba po ito. Tandaan po natin, ginagamit po na sa pag-aaral yung ang BC ay bago si Kristo. Ito para sa lahat ng pizza o taon. 2025 years ago, noong ang Panginoon Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hanggang ngayon, ilang taon na tayo, 2025 years na. Kaya, ang AD, Anno Domini, isang pangyayari sa kapanahunan, itinala ang ginawa ng ating Panginoon Kristo hanggang sa nag-ministry. Sa loob ng 33 years old, sa 3 taon nang focus siya sa paglilingkod ang Panginoon Kristo. Yun po yan ang isa sa kinuha at nakuha ng ating mga apostol hanggang sa ngayon, isinulat. Kaya ito binanggit po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Especially in-address lang po ito ang Kristiyano sa Galatia. Mga mananampalatayang Kristiyano po sa Galatia. Isinulat po ito ni Apostol Pablo dahil gustong paalalahanan na tayo lahat ay hindi na dapat magpalipid sa anumang uring kautusan dahil po noong panahon ay naging alipin tayo ng sari-saring kautusan at yan ang bunga na pagkakasala ng maraming tao. Nahulog ang tao sa pagkakasala dahil sa sobrang kautusan. Ngayon, pinalaya tayo sa kautusan. Yung kautusan na yun, ipinulong tayo sa almost 430 years noong po ay mamulat ang Christianity at makita ang katotohanan at malaman ang katotohanan tungkol kay Kristo. Napakahabang panahon. Simula po sa Old Testament hanggang dumating ang New Testament, naging silent ang Bible tungkol po sa kaligtasan, tungkol po sa pagligtas, at yun po ay nakita sa panahon ng New Testament, pinakilala kung sino ang tagapagligtas. Kaya nga po, dito, kung paano po tayo naging isang anak ng Diyos o naging isang malayang mananampalataya, dahil ito po ang purpose.
It is the purpose of the law. Naging kinalinga tayo ng mga batas noong unang panahon. At hanggang ngayon, sa pagkalinga ng mga kautusan na yun, namulat ang tao sa pamamagitan po ng pagdating ng tagapagligtas, Yeso Kristo. Dumating ang tagapagligtas at doon lamang po nabuksan ang pananampalataya ng maraming, nabuksan ang maraming tao. Kaya sa ating text na to, sa mga tungkol po ito sa mga naging anak ng Diyos o naging alipin ng araw, at ngayon mayroon tayong kalayaan. Through faith that all of you are God's children. Amen. Sa ating pananampalataya, kaya walang iba tayong walang ibang paraan kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo para tayo makalaya at tawagin mga anak ng Diyos. Tawagin tayo mga lingkod ng Panginoon. Number 1, sabi dito, the law keep us all locked up as prisoner. Tayo ay nakakulong nung panahon sa verse 23. Dahil sa batas, hindi tayo makakilos. Totoo naman. Tayong mga Pilipino ay maraming pamanhin, mga batas na pinapaniwalaan hanggang ngayon. Ito anya ang orientation ng ating pamilya. Saan ba yung kinuha? Sa mga kuro-kuro, sa kaisipan ng mga matatanda. Kinuha lang ito sa mga ayon sa kanilang mga nakikita at nararanasan. Pero walang tunay na basihan. Kaya nga, sa napakatagal ng panahon na itago sa kautusan, andun tayo nakulong. Hanggang ngayon, maraming tao nakakulong pa rin sa kanilang paniniwala. Kahit minsan ang Kristiyano, kahit alam ng katotohanan, nagpapakulong pa rin. At nakalaya na siya, gusto pa rin makulong sa mga orientation sa buhay, nakikisama pa rin. Sabi nga, ito ay nakalagayan na namin. Ano yung sinasabing pagkabilanggo sa isang orientation sa buhay o paniniwala na noon ang mga Hudyo galit na galit kay Kristo dahil sa kanilang paniniwala na kanilang ang lahi ni Abraham. Si Isay kangaya para magsabi kayan. Isa kangayang kampo ng demonyo, pinagpalatangan ng Panginoong Jesucristo. Nang dahil sa kanilang matagal na pagkabilanggo sa maling paniniwala at maling orientation, pinagkatiwala nila ang mga akda ng mga tao, katha ng isipan ng tao para sila ay pamuhay sa kanilang paniniwala. So sabi dito sa verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay ikinulong ng kautusan hanggang ang pananampalataya ito ay kay Kristo ay mahayag. Diba? Sa paikot-ikot ng mahabang panahon, nasasabi, kung titignan natin dito sa history na ang kautusan at ang pangako ng Diyos sa loob ng 430 years at dumating ang Panginoon Jesucristo, saka lang po nabuksan at nakalaya ang sino mang tao na nampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Napakatagal na panahon na niloko tayo ng maling katuruan. Kaya nga sabi, may tamang panahon. May tamang panahon na ang tao ay mabubuksan ang kanilang pananampalataya. Pero hanggang kailan? Ito na ang kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan at hindi bukas, hindi sa kasunod ng tao. Ngayon kung mananampalataya tayo sa ating Panginoon, actually ito yung tinuturo natin sa mga Kristiyano ito na mga matatag na Kristiyano na. Pinapaalalahan ko tayo na isa tayong mga tinawag na anak ng Diyos at
pinalaya sa lahat ng uri ng sari-saring paniniwala sa mundo ito. Kaya nga, sa verse 23, maliwanag na dito ay nakakulong, para tayo nakakulong sa isang selda. Sa isang seldang hindi mabuksan-buksan at hindi dahil sa Panginoon tayo hindi makakalaya. Di ba napakalinaw, ano? Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, before Christ, sinabi na, nakasulatan sa Old Testament, na ang tao sa Isaiah lang sinabi na, nag-prophecy na si Isaiah na may papadalang isang magliligtas sa sangkatauhan na magdadanas ng sakit at hirap, hagupitin, pagpaparatangan ng mga masasama. Yun ay isang propesya ni Propeta Isaiah, at ito'y nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng New Testament, sa panahon po ng ating Panginoon sa Panginoon. Ang tinutukoy doon ni Isaiah, si Yesu Cristo, ng ating Panginoon na ipapadala ng mga upang tayo ng pag-asa. Kaya nga binanggit dito na Apostol Pablo, hindi naman po hindi natin kinikilala ang Old Testament, ang lumang tipan, na kung bakit dito na lang tayo nakatingin sa New Testament, dahil ang New Testament ay katuparan ng Old Testament. Amen. Kaya wag lang tayo magtukoy sa New Testament. Dahil ang New Testament, ang Old Testament ay shadow ng New Testament. Isang pananaligan noong panahon hanggang ngayon. Kasi ang naging katuparan ang New Testament. Hinanda noong panahon ng Old Testament, paghahanda, lahat, propesya, darating, ganito, ganyan. At naganap po ito sa panahon po ng New Testament. At nakita naman natin dito, hanggang sa pangangaral ni Apostol Pablo, hindi po talaga binibitawan. Imagine, sa hanggang Galatia, hanggang ang sulat ni Apostol sa Book of Ephesians, ay hindi niya binibitawan ang turo tungkol kay Kristo. Si Apostol Pablo, ang kanyang doktrina ay Christ-centered. Walang ibang inapakan, walang tinatayuan kundi tungkol sa kaligtasan mula sa ating Panginoon sa Kristo. At kung paano maging malaya ang tao sa paniniwalang mali, yun ay mabuksan sa pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ay naging sinto. Sa verse 23, pinakita dito ni Apostol Pablo kung saan napakatagal, binabagin niya dito na bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya nito kay Kristo ay maya. Number 2, the law was in charge of us until Christ came. Diba? Nakita rin natin dito, halos parehas lang. Ang kautusan ay ito yung ginamit ng Panginoong Jesucristo para maging malaya ang lahat ng tao. Mapatawad tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa verse 24, sinasabi dito, kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Diba? Maliwanag ko yan. Yun ay, kaya huwag natin lilimutan kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ano ba ang naging preparation nito bago dumating ang pananampalataya ngayon. Kasi noon, iba noon ang aspeto ng pagsunod sa Diyos. Kung bakit ko po nasabi sa inyo, noong panahon, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Abraham, ay talagang nagpapakita ang Diyos ng himala. Harap-harapan at makikita mo yung kung paano kumikilos ang Diyos. Kay Moises lang, maraming himala ang ginawa ng Diyos. Nakita ng mga mata ng mga Israelites, dalawang mata nila, nakita nila ang himala na ginawa sa kanila. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, tinapos na ng Panginoon ang lahat ng himala.
Lahat ng bagay, tinapos ng Panginoon Jesus para tayo ay magkaroon lang ng paniniwala, pananampalataya at makabalik sa tunay na Diyos. Yun ay ginawa ng Panginoon Jesus. Tingnan mo, ang iba noon. Doon nagpakita harap-harapan ang Panginoon sa mga Israelites, sa people of God. Apoy, tubig, ginamit niya, at mga bagay na kamanga-manga. Pero ang people of Israel, hindi pa rin 100% nagtiwala sa ating Diyos. Kung makikita natin, kung noon, ang tao ay mahirap kumbinsihin na manalig sa Diyos, manampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos na buhay. Ngayon, kita naman natin ang hirap ng mag-evangelize ngayon. Kaya kung titignan natin ang kaibahan noon hanggang ngayon, iba noon kaysa ngayon. Sabi nga, madaling mag-share ng gospel dahil bukas ng social media para sa lahat. Mas madaling matangay daw ang tao ngayon. Pero bakit kung titignan mo ang mga simbahan, ang mga iglesia ay kukunti lang ang dumadalo? Totoo ba talaga yan na mas mabilis makaabot ng Word of God? Kahit nandiyan na ang Word of God, ang social media na open sa lahat, may mga Kristyano nagpe-preach ng gospel, may nagsishare ng gospel sa social media, bigi pa rin ang tao. Bulag pa rin ang tao sa katotohanan dahil ang totoo niyan, minamahal ng tao ang mundo. Ayaw nila kay Kristo, ayaw nila sa tunay na Diyos. Mas gusto ng tao sa kanilang prinsipyo, buhay nila, sarili nila, yung gusto nila ang dapat nila gawin. Pero hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa iyo ay makasama niya lahat. Kaya ito yung sinasabi na Apostol Pablo, na hindi niya binibitawan hanggang sa huling buhay niya, patuloy yung sinasabi, kay Kristo lang! Tumingin lang kayo sa nagbibigay ng kaligtasan na nagbibigay ng buhay. Maliwanag na sinasabi sa mga taga-Galasya dito na hindi tumitigil ang ating lingkod sa pagpapalakas ng loob upang sila'y manatiling sa pagiging ibig nyo para maging manatiling malinis, kaya may ibig ang isa't isa sa atin sa harapan ng Diyos ng buhay. The law was in charge of us until Christ came. Nakita natin sa verse 24 na ang tao nagumon na lack of knowledge ako sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating ang Panginoon Jesucristo. Iyan ay ginamit ng Diyos at hindi po yun, si Kristo hindi po niya winalang sa isa ang Old Testament ang mga kautusan kasi ginagamit niya ito. Ay sa kasulatan, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ginamit niya rin yan. Number 3. The law is no longer in charge of us. Verse 25. Ano sabi sa verse 25 sa mga trato natin? Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo. Wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Diba? Nung tayo ay sumampalataya na sa Panginoon sa Kristo, doon lang natin nalaman na ang mga maling orientation natin ay hindi kalugod sa Diyos. Diba? Nung araw, gumagawa rin tayo ng mga ginagawa ng ilan dyan na nagpo-prostitution tayo, nag-aalay tayo ng bulaklak doon sa Diyusan, nag-aalay lakad tayo, dinilisan natin ang Santo Niña, mga pa, nagbibigay tayo ng panahon para sa rebulto, nagpapapisa tayo, nag-aanda tayo para sa rebulto. Ngayon may isang pari ng bibig, sabi niya, simple lang naman ang sabihin niyo sa mga ibang sekta, ang tinutukoy nun tayo. Na sinasabi sa mga Katoliko, sinasabi sa atin mga Katoliko na bagay gumagawa ng image, gumagawa kayo ng sumasama kayo sa mga rebulto. Tayo yung mga Katoliko, sabi niya, tayo mga Katoliko, hindi tayo nag-aaral na salita ng Diyos. Okay na sana eh. Kaso pag sabi niya nung, sabihin nyo lang na kung lumalakad lang sana ang Diyos, hindi natin siya nagaling dito. Kung baga pinipilipit talaga nila, tinatakpan nila, tinatakpan nila ang maling katuruan para lang ang tao na paniwala sa kanilang maling katuruan. Kaya po, sabi niya ng Biblia, magugumon sa maling kaisipan ang taong
walang alam. Magugumon sa kasalanan o mapapahamak ang tao kapag hindi nila nakita at nalaman ang katotohanan tungkol kay Kristo. O di ba? Yung sinasabi ng isang tayo na sabi niya, kaya tayo mga Katoliko, talo tayo sa debate. Ang palagi nila sinasabi, mag-debate. Pero hindi na tinitingnan yung katuruan nila. Ano ang katuruan nila tungkol sa kay Kristo? Tungkol sa pananampalataya, tungkol sa buhay. Mali-mali ang layo. Pagdating sa kanilang doktrina tungkol sa Diyos-Diyosan, sinasabi nila, image daw yan para alalahanin ang nakaraan. Image daw yan, ikaw ba, mayroon kang magulang, sabi niya. O, nilalagay natin yan. At inaalala natin ang magulang natin. Katulad din na niya ng rebuto niya. Ang tanong mo ngayon, ganyan ba talaga ang mukha ni Kristo? Ganyan ba talaga ang hugis ng mukha ni Kristo? Matyo ba siya? O payat ba siya? Matangos mangilong? Walang makapagsabi dahil walang tinala sa Biblia na ang mukha ni Kristo ganito. Kaya sinabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng mga larawan o ribulto para sampahin at pagpawid sa ibabaw ng mundo sa ilalim ng lupa. Sapagat akong si Yahweh, ang Diyos sa si Yahweh, ang Diyos ng mga panibubuhay. Parurusahan ko ang sino makaayaw sa akin hanggang sa ikapat na sanilahin. Diniglar ko yan ng Diyos noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin yan. Ang akala nila, tinatap nila ang katotohanan. Akala nila, hindi na yun. Kasi ang Old Testament, tanda po natin, yan po ay shadow ng New Testament. Ang Old Testament is a preparation para pagdating ng kakapaligtasan natin, maging handa tayo. Ang tagal ng panahon, ipininda ng Panginoon hanggang ngayon, bulag pa rin ang tao sa katotohanan. Dumating ng kaligtasan, dumating na si Kristo. Hindi pa rin tinatanggap si Kristo hanggang ngayon. Palagi sinasabi na may pananampalataya ng kami. Kaya ang tao, balik, pag nag-share ka ng gospel, tulad ng nung pag-share ni Pastor Max doon sa Limanan. Nandun lang ako sa may harapan ni Pastor, kapag tinitingnan ko yung mga nag-insult ko sa pang-aaral ni Pastor Max. Sabi ko, itong tao ito, mapupusan na kayo sa kanito. Hindi man, Lord, haharap ko sa iyo. Ayaw mga tao na matigas ang kalooban, pinapanalangin na. Habang kayo lang nag-aaral, lagay mo sa iyo, dapat nananalangin kayo. Eh sabi ko sa kanila, malalaman mo pagdating ng araw. Pagharap natin sa Diyos, makikita-kita tayo doon. Hindi tayo nawala ng pag-asa. Kaya nga, tayo ay napalaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Number 4, union with Christ, verse 26, sabi niyan, pinagkaisa tayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga nila through faith that all of you are God's children. Lahat tayo naging anak ng Diyos. Mga mananampalataya, sa ating pananampalataya, pinagkaisa tayo. Inisa tayo para tayo isang gawin ng Diyos na kanyang anak. At magliwanag sa ating kapaligiran at kung paano tayo ginawang anak ng Diyos, dapat makita sa atin yun. Hindi lang po tayo naging born again Christian, dapat naging tayo isang tunay na anak ng Diyos. Kapag ang Diyos ay banal, ang anak ng Diyos ay ano? Banal din tayo. Tayo mga anak ng Diyos. At hindi po tayo malayo doon sa tinuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Sabi dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, Jesus, ay lahat ay anak ng Diyos. Hindi na tayo ginawang kaaway. Hindi na tayo tinakwil. Hindi na tayo wala na tayo sa ilalim ng kaparusahan ng Diyos. Kung nilipat na tayo sa buhay. Diba? Sabi ng John 3:16, bago dumating ang Galatia, John 3:16 muna. O diba? Ano sabi sa John 3:16? Doon pa lang sa una, sinabi na, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal
life. Maliwanag na binibigay ng Diyos ng buhay ang sino ang sumasampalataya. Hanggang ngayon sa turo ni Apostol Pablo sa Galatia, ganun pa rin ang tibay ng kanyang doktrina. Ganun pa rin ang tibay ng ating doktrina na kung saan ating pinapasampalatayanan na ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoon Jesucristo at naging anak tayo ng Diyos ng dahil sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil sa ating pananampalataya. At kung hindi tayo nananampalataya, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Maliwanag ang sinabi nito dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kay ating anak ng Diyos. Napakasarap tawagin anak ng Diyos eh. Amen. Kung sino ang tawagin ng anak ng Diablo, hindi ba payag niya? Anak ng Diyos, napakasarap pakinggan. Kung totoo tayong nabagong muli, kung totoo tayong nagkaroon ng panibagong buhay, tayo yung mga anak ng Diyos. At yun ang ating assurance natin sa mga bawat mananampalataya. Kung ikaw ay sumampalataya, kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, ikaw ay may kaligtasan at ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At ikaw ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga anak ng Diyos po, tanda mo natin, ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Yun po ang pinakahuling bubuksan ng libro at pagharap natin sa Panginoon. Oh wow! Nandito yung mga kaniyog binaon. Amen. Praise the Lord, Almighty God. At hindi walang nawala. Yes. Kasi hindi definition ng jubilaw, walang iwanan. Aba, kanang sa Lord. Walang maiiwanan. Amen. Kaya tuloy lang tayo. Pag yung mga pagsubok, aabiyang na lang yan. Amen. Huwag kayong manghina-hina. Dalaman natin yan. Anyway, lahat tayo nadaan mo sa pagsubok. Matest ang ating pananampalataya kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Kalakip ng ating buhay Kristiyano at pagsubok. Huwag ninyong isipin na kabigatan ng sobra na para ang pamilya natin dumaraan sa sobrang pagsubok. Pero lahat tayo dadaan kahit hindi ka Kristiyano. Kahit hindi ka mananampalataya, kahit hindi ka nakajubilaon, dadaan ang buhay natin sa kanyang pagsubok. Ang kahinaan ng kamatayan nga babayaran ng laman natin, ng katawan natin, ng kamatayan. Ang kasalanan, ang mundo, ang laman ay makasalanan. Kaya nga lang tayo ginagawang banal ng Diyos dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga mga kapatid, ilagay natin sa isipan natin ang religion natin yan. Walang iwanan, walang kahit isa. Ay magpalakasan, mga kapatid. Marapakan natin ang isa. Union with Christ, pinag-isa tayo. Pinag-isa ang bawat puso, ang bawat pananampalataya upang maging anak ng Diyos. Through faith, that all of you are God's children. Wala na kong ibang paniniwala yan. Maliwanag na sinabi na ako sa Pablo, hindi na siya gumamit ng mga illustration, ano pa man, para maging anak ka. Dahil ang sinabi na ako sa Pablo, at tunay nga, pananampalataya mo, paniniwala mo sa ating Panginoon Jesucristo na siya ay isang bugtong na anak ng Diyos at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Muli siya namatay, at kung araw muli siyang nabuhay at makisalanan, siya muli babalik. Yun ang ating pananampalataya. Number 5. The life of Christ Himself. Ano yung buhay ni Christ mismo? The life of Christ Himself. Ibinigay niya sa atin yun. Inalay niya ang buhay niya. Verse 27. Ano sabi sa verse 27? Kung makikita natin dyan. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan niya. Walang ibang naging paraan upang ang tao ay mabihisan ng kabanalan, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. At kung walang Panginoon Jesucristo sa ating lahat, kaya nga, malakas na sinasabi ko sa inyo at matibay na sinasabi ko sa inyo na dapat ang ating foundation, Christ-centered. Na dapat ang ating center of the faith, Christ-centered. Walang iba. Ang church, tumatayo sa ating Panginoon Jesucristo at nakatayo hanggang ngayon. Kaya hindi ang tinuturo ni Apostol Pablo. Kung titignan yung mga aral ni Apostol Pablo, 20-25 years ago,
hanggang ngayon nakikita natin ang tibay ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos, ang tibay ng salita ng Diyos na bumukas ng isipan at nagbabago ng pusong isipan ng tao. Hanggang ngayon, faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Hanggang sa mga susunod na henerasyon sa lugar na ito, kami laor, ganun pa rin. Dapat tumayo ang sanglingkod ng Diyos at sa Kristiyano sa pananampalataya. Amen. Amen. Kay Kristo. Wala nang iba kung saan ka mananampalataya, lalap, lilipat ka kung saan, parehas lang yan. Walang ibang katotohanan si Kristo yun. The life of Christ Himself mismo, yung buhay niya. Ibinigay, binihalay, patotoo na binihisan tayo ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yung buhay mismo ni Christ. At kung wala siya, hindi natin kaya umarap sa Diyos. Tayo isang hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya naging kalugod-lugod tayo through faith, naging anak tayo ng Diyos. Number 6, you are all in union with Christ. You are all one in union with Christ. Verse 28, ano sabi niya sa 28? Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Griego, mga Alipin at mga Malaya, ang lalaki at mga babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. O, di ba? Bakit yung may nagsasabi? Bawal daw ang babae maging pastor. Bawal ang babae maglingkod, maglid sa iglesia. Natay, pinag-isa na ng Lord, ginawa tayo anak ng Diyos. So ano ba gawin mo bilang anak ng Diyos? Membro ka ng isang pamilya. Wala kang karapatan sa pamilya ito? May karapatan ka. Isa kang tagapagmana ng Diyos. Amen. Lalaki, babae, ginawa tayo anak ng Diyos para tanggapin ang pamana ng Diyos. Ano yung pamana? Yung aral ni Kristo. Yung buhay na binigay sa atin, ipinamana ng Panginoon sa Kristo. Walang pinipili doon, walang exempted doon. Nasabi, lalaki. Yung kasi yung minsan katuruan sa Corinto, sinasabi ginagawa nilang doktrina. Yung katuruan ni Apostol Pablo sa Corinto, ito yung sinasabi na Apostol Pablo ng mga babae, pasap sa lalaki, tama lang. Pero hindi dapat natin gawin doktrina yun. Suggestion ni Apostol Pablo na dapat ganito ang maging buhay ng isang mananampalataya. Babae, magpasakot ka. Yun sa buhay ng isang Kristiyano. Orientation yun as a Christian. Yan tinatawag natin na Christian ethics. Na dapat tayo may Christian ethics tayo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung mayroon tayong buhay na tunay na ginago, na ikaw tunay na Kristiyano, mamuhay ka. Bilang lalaki, magpakalalaki ka. Bilang babae, magpakababae ka. Hindi babae, magpakalalaki. Diba? Babae, lalaki, magpakababae. Hindi ganun. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, maglingkod ka ng tapat. Kung ikaw ay babae, nalingkod ng Diyos, magpakababae ka, maglingkod sa Diyos. Ganun yan po. Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, hindi yung okay, sinabi ni Apostol Pablo doon na bawal ang babae kumain sa unahan. Yun sa mga taga-Korinto. Dahil magulo nung araw, gusto ng agawin ng babae ang ginagawa ng lalaki ng pangaral. Kahit gano'n, lalaki pa rin na binigyan ng Diyos ng pangunguna sa iglesia. Pero hindi ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang babae ng aral. Maski sa katayuan ng tao, at paliwanag din sinasabi dito na wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo, Griego, Alipin, Malaya, lalaki at babae, wala doon. Ay Hudyo lang kanya, maliligtas, hindi tayo babae pamilya. Yes, winala na yan ni Lord. Binago niya ni Lord yung mga sinasabing Hudyo lang. At sinasabi niya, through faith, that all of you are God's children, ginawa ng Diyos sa anak. Sa ating pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. So wala nang pinipili. Amen. Kaya kung kayo maglilingkod, huwag kayo matakot. Gawin ninyo ang paglilingkod para sa Panginoon. Wala kayong dapat ikatakot. Ikabahala dahil kung Diyos ay sa ating panig. Sasama tayo sa aming hihilan. Kaya kung anong nasa puso ninyo na ikakaganda, ikakaunlad ng gawain ito, gawin na natin yun. Huwag na tayo magpatindi-tindi pa. Ay, pagiging pasol, babae lang, lalaki lang daw. Huwag, ganun mag-isip na. Pagdating sa gawain ng Diyos, walang pinipili ang Panginoon.
Dahil wala siyang tinangi kung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya namatay para malalaki lang. Amen. Namatay ba si Kristo para lang sa isang Saudi lang? Hindi po. Sa lahat ng tao sa sampalataya sa Kanya, si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng tao sa mundong ito, walang pinipili. Kung ayaw mong maniwala, nasa suyo. Hindi tayo pinipilit ng Biblia. Pero ang Biblia ay nagpapadala sa atin. Nagbibigay ng warning para tayo magtalima, mabuksan ang ating isipan tungkol sa katotohanan. Ang kinalalim ang kanyang anak na Jesus. Yun ang katotohanan. At sinasabi nila, ano ba talaga ang truth? Ang katotohanan ay si Kristo. Wala niya. Tanggapin natin siya sa puso natin sa buhay natin. Hindi pagtikuran natin natin sa buhay. Malulunod sa atin ang Diyos. Amen. Number 7. Ito na po yung pamuli. You are the descendant. Tayo ay mga pinangakuan at mayroong promise ng Diyos. Verse 29. Ang sabi diyan, at kung kayo kay Kristo, kayo ay lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Di ba malimatagos? Nang dahil kay Kristo, naging tagapagmana ka. Nang dahil kay Kristo, naging lahi ka ni Abraham. Amen. Kaya hindi lang ang trigo, hindi lang mudyo. Siya yung mga lahi ni Abraham, through faith. Oo, Pilipino tayo. Dahil Pilipino ang lahi natin. Pero ang ating spiritual, ang ating pananampalataya ay, isa na lang po, wala nang kinalahi. Walang Pilipino, walang Amerikano, walang kundyo man, ano man. Kundi, sa ating pananampalataya, pinagkaisa tayo ng Diyos. You are the descendant. Letter A, if you belong to Christ, sabi yan, nakita natin, kung tayo ay kay Kristo, kayo'y lahi na ni Abraham at tagapagmana na ng pangako ng Diyos. Diba napakaganda, napakasarap na pakinggan na kayo'y, na tayo ay ginawang tagapagmana ng Diyos, na dapat hindi tayo kabilang doon eh. Mga apo na lang tayo sa tuhod. Pero ginawa tayong kaibigan, ginawa tayong anak ng Diyos, nang dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya tayo tinawag na, kaya po nagkaroon tayo through faith that all of you are the mga kapatid. Isa lang po ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayo bilang mga tunay na anak. Hindi na tayo tulad ng mga taong hindi naniwalagan. Wala na po ang natin pagkatao. Totoo, dumaraan ang buhay natin, buhay ng isang Kristiyano, dumaraan sa testing, sa pagsubok, para malaman po natin na tayo talaga sa Diyos. At doon tayo palakas. Paano natin nalalaman na, minsan kasi ang tao pag nasa times of trouble, ay hindi nila nakikita ang faith. Pag nasa gitna ng pagsubok, minsan takot, kaba ang umiiral. Dahil tayo mahina. Pero pag pinairal natin ang pananampalataya, mga kapatid, yung ibinigay sa atin ay Diyos, at mauunawaan natin ang buhay natin dito sa mundo. Mauunawaan natin kung paano po binigyan tayo ng Diyos ng malinaw na kaisipan ang lahat ng bagay, iyan ay talagang itinakda ng Panginoon sa lahat ng tao. Ano man ang mangyari, maging masaya ka, maging mayaman ka, maging maunlad ka, makinagtis ka, magkaroon ka ng gera sa buhay, magkaroon ka ng ano pa man na pinakaroon sa buhay, yun ay may talagang panahon. Ay sinabi niya ni Solomon. Si Solomon, isang mayamang tao na sa kanya lang lahat. Pero sinabi niya ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay walang kabuluhan. Bakit niya nasabi ko? Kapatid, sobrang masayaman natin ngayon ang naranasan ni Solomon. Isipin mo, 1,000 ang asawa niya. Kinaya niyang buhayin lahat yun. Sino dito ang may 1,000 asawa? Isa lang na, namumroblema tayo.
Kaya nasabi ni Solomon, yung wisdom na galing sa Lord, na binigay kay Solomon, na gusto ng Diyos ipakita. Tingnan mo si Solomon. Amen. Naranasan niya na lahat, pero sinabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Natatamasan natin ngayon, sabi ni Solomon, ang masaya, sabi ni Solomon, ang magandang kapatid, brother, sister, kung anong biyaya mo ngayon, i-enjoy mo. Amen. I-share mo ngayon Yes. ang biyaya ng Diyos. Amen. Yun ang pinakamaganda. Dahil kung iimpakin natin ang biyaya, pag napuno ang biyaya, ang bahay natin wala tayong mapamigyan, problema yan. Paano na to? Wala na tayong madaanan dito, puro biyaya na. Yung pinto natin, biyaya. Yung bintana natin, biyaya. Yung tulungan natin, timbang ng biyaya. Ano na yan? Kaya nga, kung mayroon ang biyaya, share. Ano? Imbitan mo naman si Pastor. Pastor, mayroon kayong magandang masarap na kapilo pa. Yun po ang katotohanan sa buhay na tinuturo ng Biblia na ang kalakasan natin ay galing sa Diyos, di ba? Nabubuhay tayo, nagiging satisfied ang buhay natin as a Christian dahil doon pinupunuan tayo ng Diyos. Amen. Sa kapangyarihan ng salita niya, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, doon tayo kinukumport ng Panginoon sa kabila ng kawalan ng sakit at karamdaman, kalungkutan. Kinukumport tayo doon at pinapaunawa sa atin na ang mga mananampalay maging matatag. Amen. Magtiwala ka lang. Yes. Marami ng experience na nangyari sa ating buhay. Hindi tayo nawala sa pananampalataya. Dumaan lang tayo roon. Pero kayo mismo ay gagamitin ng Panginoon kung paano kayo dumating, dumaranas ng pagsubok at napagtagumpayan ninyo. Isa po yun sa kalakasan ng bawat isa. Kaya manalangin po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat.